Si Marilu Chua, o kilala rin sa tawag na Alu. Isang stunning na 50-year-old ex-binibining Pilipinas candidate. Galing sa mayamang pamilya. Mansyon na tinitirahan. Mamahalin na mga sasakyan. Para sa akin, medyo angat na tayo sa iba doon. Pero dahil bata pa po ako, hindi ko naman naiisip yun. Nagkahiwa-hiwalay din ang pamilya ni Alu nang maging OFW ang mga kuya niya sa Taiwan para makatulong. Pati ang nanay niya, napilitan ding magtrabaho. Para sa mga bata. Ma? Naghahanap ka ng trabaho? Kailangan ng tulong ng daddy mo eh. Masakit po para sa kanya bilang isang ina ng mga anak niya na sa ibang bansa, nagtatrabaho, hindi niya nagagabayan. Dumating sa punto na sobrang nakita ko mama ko na umiyak nung nabalitaan niya yung isa sa mga kapatid ko na aksidente sa factory. Na parang natamaan yata sa ulo ng machine. Ganun. Pero awa ng Diyos, ayos pa naman din po. Doon ko lang naisip na kailangan maging matatag ako kasi parang ako na yung naging kuya ng mga dalawang kapatid ko pang babae. Nagkaroon ako ng part-time job na nag-tutor ako, private tutor. So pagkatapos ko sa school, pupunta ako sa bahay ng isang student, elementary student, tinuturuan ko ng mga lessons niya. Dumating sa point na nagtrabaho ko, work ako sa isang Betamax tape rental na may salon. Habang nagtatrabaho sa salon, may nakapansin sa ganda ni Alu at inengganyo siyang sumali sa Binibining Pilipinas noong 1989. Ano ka dito? Ay, cashier po. Cashier sa ganda mong yan? Di naman po. May nakakita po sa akin isang talent scout na kaibigan din po ng mga hairdresser dun sa salon na pinapasukan ko. At sinabi sa kanila, subukan mo kaya mag-apply. Sabi ko, hindi ko alam yung mga ganyan. Tapos sabi niya, akong bahala sa'yo. Mula sa daang-daang aplikante, nakapasok si Alu at napasama sa 45 official candidates. Hindi na ako nag-expect kung manalo pa ako. Kasi sa sarili ko pa lang na iniisip ko, hindi ako maganda. Pero pinalad nga ako na makapasok bilang official candidate is siguro may dahilan kung bakit. Marami akong matututunan dito. Ganun na lang ang inisip ko. Nagdesisyon si Alu na bumalik sa dati niyang buhay. Nagtrabaho siya ulit at tinapos ang kursong HRM noong 1995 sa San Sebastian College. At hindi rin nagtagal, nag-asawa siya at nakapagpatayo ng sariling negosyo na isang trading business of heavy equipment parts. Binayayaan sila ng 2 anak at gusto niya rin itong bigyan ng magandang buhay. Mabigyan ng magandang future sa mga bata, na mabigyan sila ng magandang edukasyon. At higit sa lahat, yung naranasan ko man, hindi bali pong maranasan po nila para matutunan din po nila yung mga bagay na gumagalaw dito sa ating mundo. Taong 2009, sinubok ulit ang magandang buhay na pinaghirapan ni Alu at ng kanyang asawa. Isang kalamidad ang hindi inaasahang sumira sa kanilang negosyo. Yung malubog ng ilang araw, mas malaking pinsala ang pangyayari. Tapos makabangon noon sa kahirapan, muli na namang sinubok ang katatagan ni Alu at ng kanyang asawa. Taong 2009, sinira ng bagyong Ondoy ang opisina nila. Nung panahon na yun, natakot kasi first time natin naka-experience ng ganon. Nature na ito eh, no? So, bali, natakot tayo na baka maulit. Pero kung mangyayari man ito ulit, handa na rin naman po tayo. Nabasa ang mga piyesa at mahahalagang dokumento na kung di maagapan, ay maaaring ikalugi nila. Hindi alam ni Alu ang gagawin, hanggang sa laking pasasalamat niya nang makatanggap siya ng tawag mula sa messenger nilang si Edwin de los Reyes. Naalala kong opisina noong time na yun na, uy, paano kaya yung opisina? Maraming mababasa. Kailangan kong puntahan. Kaya ang ginawa ko, tumakbo ko sa office, nilakad ko lang
papunta ron. Kasi misis ko po, tinanong sa akin, bakit ka pa pupunta? Baka mamaya, baha din doon. Kaya so lang sabi ko, maraming mababasa, maraming kailangan kong ayusin doon para tulungan ko lang sila. Baguhan lang si Edwin kina Alu. Kaya hindi niya akalaing ganito na kalaki ang malasakit ni Edwin para sa kanila. Si Edwin, tahimik na tao. Nung una nag-apply po siya na mahiyain po. Actually, ginudge ko siya dahil sa kulay ng buhok niya. Nung una nakitaan ko na parang kaya siya walang trabaho. Siguro dahil tamad, may kulay pa ang buhok. Di ba? Pero lahat pala yung kabaliktaran. Hindi porke katulad ng sinasabi ko, wala sa physical na anyo ang pagja-judge natin sa isang tao. Dahil siya pala napakasipag, merong ginunto ang puso din na makatulong talaga. Kahit na hindi niya kamag-anak. Edwin, paano ba kita pasasalamatan? Gusto kitang bigyan ng isang simpleng regalo. Araw-araw na susuotin mo itong relong ito na maiisip mo yung oras na binigay mo sa amin na halos kalahati na ng buhay mo sa pag-aalaga sa amin. Hindi lang po sa kumpanya, kundi para na rin po sa aming mga pamilya.